honestly po, sa totoo lang, mahirap din sa kalooban ko dahil ang tinitignan ko dyan talaga si Kuya Oliver. Alright, so after nung ginawa ni Nanay Ansing, no? Doon kay Daddy Frankie na kinataas ng dugo, no? Na high blood talaga si Daddy Frankie. At sa inasal ni Nanay Ansing. At nakita naman natin yung ibang video na kung paano talagang nawala ng gana, no, si Daddy Frankie kay Nanay Ansing. Dahil nga sa sinabi niya, eto na. So, siguro, na-realize niya na mawawalan siya ng biyaya. At dinidedma siya ni Daddy Frankie, no? Nagkaroon sila ng hindi pagkakaintindihan. So, nakaisip na, no, si Nanay Ansing na pasyalan si Daddy Frankie doon mismo, no, sa bahay nila. Talagang sinadya niya na pumunta, di ba? Nakiusap doon sa ginawa niya na pagkakamali. And, well, siguro, dahil nabanggit naman ni Daddy Frankie na nanonood ka ba? Nakikita mo ba yung comment? Nakikita mo ba kung gaano nagalit yung mga viewers sa'yo? Diba? So, siguro naging aware na si Nanay Ansing. So, I hope so. Or baka naisip niya lang, no, na nawalan siya ng pagkakakitaan. Hindi siya makahirit. So, kaya siguro siya nakaisip na pumunta kay Daddy Frankie. But, whatever reason it is, no, at least, di ba, the realization of Nanay Ansing na mali yung ginawa niya ay nandoon. But yung mga sinasabi na magbabago siya, yun ang hindi natin alam, di ba? But bago po ako magpatuloy, at yan po yung lalamanin ng ating content na to, welcome sa aking channel. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan, at lagi po kayong mag-fact check. No? Sa panahon ngayon, maraming mga vloggers at mga viewers, no, na may kanya-kanyang kwento sa mga pangyayari. So, always po mag-fact check kayo, no? Para hindi kayo mapagsabihang fake news. Okay? So, yan na nga. At pasensya na pala ha, kung medyo iba yung tono ng boses ko ngayon at sinisipon po ang inyong lingkod. Kaya medyo matagal din akong hindi nakagawa ng content dahil sinamaan tayo ng pakiramdam. So, sa ngayon, balik po tayo, no? Dahil tagal-tagal na rin tayong hindi nakagawa ng content. Baka nakalimutan nyo na ako. Okay? So, ito nga po, yung nangyaring pagpunta ni Nanay Ansing kay Daddy Frankie, walang pasabi. No, basta na lang siya pumunta and siguro hoping, no, na maabutan nila si Daddy Frankie. And luckily, nandoon nga sila Daddy Frankie at nakiusap siya. No, napatawarin na siya. At alam niya naman yung pagkakamaling ginawa niya. No? And humihingi siya ng sorry. Ang mahalaga sa kanya ay matuloy yung pagpapagawa ng bahay ni Kuya Oliver. Diba? So, which is yun naman talaga ang hope natin lahat. Ako, regardless na nangyaring yun, alam ko naman na hindi naman pababayaan ni Daddy Frankie talaga si Oliver. No? Parang binigyan niya lang ng lesson, no, si Nanay Ansing. Dahil nga, hindi naman kasi talaga maganda yung inasal niya. Pambabastos na actually yun eh. Di ba? Kaya kahit ako, alam ko, walang way para bigyan ng benefit or unawain pa, no, si Nanay Ansing dahil maling-mali talaga yung ginawa niya. And ngayon sinasabi niya pa na kesyo may binili daw siya. No, kasi kung matatandaan niyo, isa sa mga content ni Ballpoint Man, mayroon silang nakausap na taga-lugar nila, no, na nung tinanong si Nanay Ansing dahil nga syempre napanood yung content ni Daddy Frankie, sinasabi niya doon na may binili sila. No, and which is binanggit niya rin dito sa latest content niya na to, na kumuha lang siya, nagdagdag lang siya, pero may nabili daw siya. So which one is true? Yun medyo malabo, no? Kasi alam naman natin si Nanay Ansing, may discarding kanya talaga yon, no? And pati semento eh, di ba? Kinuha niya. So yung katotohanan doon sa sinabi niya may binili siya, well, if there is really, no,
imposibleng wala resibo yun. Di ba? Kahit na ilang piraso yung bilhin mo, kung sa hardware mo binili yan, sigurado may resibo yan. So yun yung hindi malinaw. Kaya I doubt na talagang may binili si Nanay Ansing. And kung meron man, then that's good. Pero yung mali pa rin is yung pagkuha niya nang walang paalam. Pag nanakaw naman talaga yun. Hindi ka nagpaalam, so pag nanakaw yun. So kaya gano'n na lang yung kanyang paghingi ng sorry kay Daddy Frankie. No, na hindi naman kagad tinanggap ni Daddy Frankie, and actually, humihingi siya ngayon ng opinion, no, sa mga viewers. And para sa akin, bilang viewers at bilang pagpapahalaga na rin kay Kuya Oliver, dahil kahit na anong gawin natin, no, iba pa rin yung may sarili talaga si Kuya Oliver. Di ba? Kahit na sabihin natin hindi niya pa kayang alagaan 100% yung sarili niya, pero yung magkaroon siya ng sarili niya tulugan, no, tirahan, iba pa rin yun. Di ba? Iba pa rin yun na, kumbaga, kahit na sabihin nating pakitang tao lang yung ginagawang tulong ni Nanay Ansing, kasi hindi na maalis sa isip natin yan. No? Kaya lang ginagawa ni Nanay Ansing yung bagay na yan, yung pag-aalaga kay Kuya Oliver, is because of mayroon siyang nagigain in return. Di ba? Lahat ng ginagalaw ni Nanay Ansing ay may kapalit yan. No? So, kahit na sabihin nating kumikilos lang si Nanay Ansing dahil sa may nakukuha siyang kapalit, at least, di ba, nababantayan pa rin si Kuya Oliver na alam naman natin kung paano siya inalagaan. At among, no, maybe for me, among the beneficiary na tinulungan ni Daddy Frankie, si Oliver yung masasabi kong isa sa espesyal na mga inalalayan niya. No? Because nakita naman natin lahat kung ano yung itsura ni Oliver before. Until, eto na, nakikita natin, nakakausap natin, nakakakwentuhan nila, nakakausap nila, di ba? May conversation nga. Although, talagang hindi pa siya 100%. And he will never be 100% anymore. Kasi, may maintenance na siya. Di ba? So, yung pag-alalay na lang ni Nanay Ansing, yung magiging tulong niya, na may kapalit pa rin naman yan. Sigurado ako, may kapalit pa rin naman yan. Kaya, tama lang yung ginawa ni Daddy Frankie na bigyan ng leksyon, no, si Nanay Ansing. Okay, and for me, ituloy yung bahay ni Oliver, no? Not because of Nanay Ansing, no? Para kay Oliver talaga yon. And may kasunduan naman na talaga na if ever mawala na si Kuya Oliver, hindi mapupunta sa kahit kanino sa kanila na GG yung bahay. Diba? So, maybe si Daddy Frankie ang mamamahala dyan, or si Daddy Frankie ang magde-decide. No? Bilang isa sa, kumbaga, sponsor na rin, no, sa kabahay na yan kay Daddy Frankie. And for sure, hihingi niya ang advice ng mga ng community. No? If ever that thing will happen, no? Yung mangyari man na mawala na si Kuya Oliver. But for now, no, continuing the construction of Oliver's house, for me, it should, no, proceed again, no? Magtuloy-tuloy, ituloy uli yun, no, for the sake of Kuya Oliver. Then, medyo rendahan niya na, no, si Nanay Ansing. And, para sa akin, ituloy niya pa rin yung higpitan, no, si Nanay Ansing. No? Ibahin niya na yung trato niya ngayon. No? Ibahin niya na para makita natin if there is really changes sa pag-uugali ni Nanay Ansing. Ano? Sa akin, parang ganun yung aking opinion with regards to that request of Daddy Frankie. So, i-share ko lang po sa inyo yung ilang portion nung mga sinabi ni Daddy Frankie regarding dyan sa paghingi niya ng tulong, no, sa atin on how to decide about kay Nanay Ansing. So yan, mga kababayan, mga kabarangay, no? Pumunta na dito si Nanay Ansing. Honestly po, sa totoo lang, mahirap din sa kalooban ko dahil ang tinitignan ko dyan talaga si Kuya Oliver. Actually, yun naman yung concern nating lahat, si Oliver. No? Hindi naman para kay Nanay Ansing. Ang sa atin lang, yung inasal kasi ni Nanay Ansing is too much
no, para masabi niya yung mga bagay na yun kay Daddy Frankie na parang ikinasama pa ng loob niya na siya ay pinagsasabihan. Mali naman talaga siya. No? Akala ko nga during the content nitong video na to, maiinis na naman siya kay Daddy Frankie kasi panahingin niya ng sorry. Sinisermonan pa rin siya. Hinihintay ko lang na may sabihin na naman siyang sasablay eh. Pero so far, wala naman. All throughout nung pag-uusap nilang yan, talagang paghingi ng sorry, tuloy yung bahay ni Kuya Oliver, pinagsasabihan na siya ni Daddy Frankie, pero she still accept whatever Daddy Frankie is saying and nangingi siya ng sorry. Kung kailangan niya nga raw lumuhot, gagawin niya eh. No? Kailangan para lang maituloy. No? Na ako, no, personally pa rin, meron pa rin behind no, ng pagpupurso niya na yan. No? Iniisip ko nga, no, during, halimbawa, ituloy uli yan, baka mag-request yan ng additional room. Kasi parang ngayon, kwarto lang ni Kuya Oliver yung pinapagawa, di ba? Pero baka bigla niya sabihin na, Daddy Frankie, baka pwede ka pang gumawa ng isang room para naman sa anak ko. Para naman may kasama si Kuya Oliver dito sa pagtulog. Something ganyan, no? Hindi natin maalis yan dahil sa pagiging tuso ni Nanay Ansing. Pwede niya idugtong yan, no? Na since mag-isa lang naman si Kuya Oliver dyan, sisilip-silipin, manong matulog yung anak niya dyan, di ba? Kahit na sabihin natin magkalapit lang, sisilipin lang. No? Kaya, siyempre, maraming diskarte si Ansing. No? Kaya ako medyo, pag nagtuloy-tuloy yung bahay niyan, kung hindi man, no, mapagawa kagad yung kusina niya, magre-request yan. May i-request yan, sigurado ako. So, tulungan niyo po ako mga kababayan. Samahan niyo po ako mag-decide. Sabi nga nila, nobody's perfect. Pero syempre, hindi lang din yung desisyon ko. Titignan ko rin yung desisyon ng nakarami. At higit sa lahat, kukuha rin ako ng opinion sa mga butihing sponsor. Kaya sana help niyo po ako kung ano yung pinaka-the best at maganda nating gawin. Oo, that's good, no, na ganyan yung naging pag-iisip ni Daddy Frankie, no, considering those people, no, especially yung mga nag-ambagan para dyan sa pabahay na yan ni Kuya Oliver. And of course, the viewers, no. Tayo naman yung dagdag ng revenue. Yung mga sponsors, they are the one who gave the money instant, no. Tayo mga viewers on revenues na buwan ang binibilang. And Daddy Frankie consider all of those things. You know? So para sa akin, para kay Kuya Oliver, i-continue talaga yung bahay na yan. No, ituloy yung bahay na yan para magkaroon siya ng sarili niyang tirahan. Di ba? Regardless magkapamilya sa o hindi. No, ang mahalaga, meron siyang kanya na kanyang matatawag na pag-aari niya in behalf of the community. Yeah. Iba pa rin talaga kasi yung may sarili ka. And yung respeto, kahit pa paano, nanduroon pa rin yung mga tao mag-aalaga sa kanya. Kahit na, no, alam nating may ibang motibo. And si Nanay Ansing yun. So, with regards kay Nanay Ansing, no, medyo rendahan na talaga ni Daddy Frankie. It's too much na, no, yung mga binibigay sa kanya. It's okay na, kasi sigurado naman ako, inaabot-abutan yan eh. No? Lately na lang, nung nagalit si Daddy Frankie kay Nanay Ansing, maring wala siyang inaabot kay Nanay Ansing, pero kay Kuya JJ, di ba? May inabot. No? Si Kuya JJ na yung natutulungan ng mga sponsors. Di ba? So, yun lang para sa akin. Let's continue, no? Let Daddy Frankie continue yung pagpapagawa uli ng bahay. I-resume uli yung pagpapagawa ng bahay ni Kuya Oliver. And for sure, no, yan din yung i-consider ng mga sponsors, no, for Kuya Oliver's sake, ipapatuloy nila yan, no. Yun nga lang, rendahan ng konti si Nanay Ansing, at si Nanay Ansing, sana Nanay Ansing, tuparin mo yung pangako mo kay Daddy Frankie na hindi ka na manghihingi. Wala ka nang hihingiin. Nabanggit niya dito sa content na to yung baboy na ibenta na. Ang question doon, yung pinagbentahan ba
nagtira siya para makabili uli ng bagong biik. Di ba? Or ikukunin niyo yun doon sa natitirang baboy pa. Di ba? Dapat magtuloy-tuloy yun eh. No, hindi, baka iniisip niya, pag nabenta yung isa, pag nabenta ng isa, tapos na. So, paano na yun? No, yun yung medyo hindi malinaw dyan, but for sure, lilinawin yan sa time na maibenta yung pangalawang biik. No? Kasi ilang buwan na rin naman. So, I hope may ganong isipin si Nanay Ansing. Baka iasa niya na naman yung another set of biik sa sponsor. Kalokohan na yun. Diba? So, tingnan natin yung biik na yan. Medyo hindi na pagkukusan pero nabanggit niya na yun nga, naibenta na yung baboy na isa, so may isa pang natitira. Hindi sila nag-focus doon kasi nga para kay Daddy Frankie, discarding niya na yun. But, syempre, pag nawala na naman yan, sino na naman ang hihingian ni Nanay Ansing? Diba? It's either the sponsor or si Daddy Frankie pa rin. So, at least, diba, medyo malaman natin. Ngayon, kung alam natin na may ganong discarte si Ansing, then that's good. Diba? Na doon niya kukunin sa pangalawang baboy, yung pambili uli ng another 2 pairs of baboy or 1 pair of baboy. Diba? So, yun lang po yung gusto kong i-share sa content ko na to. And I hope, Nanay Ansing, tuloy-tuloy mo na yung pagbabago mo. And for sure ako, bibigyan pa ni Daddy Frankie ng second chance. Yan, no? Katulad na sinabi, nobody's perfect. Lahat nagkakamali. So, yung second chance na hinihingi ni Nanay Ansing, malamang ibigay ni Daddy Frankie yan. No? For the sake of Kuya Oliver. Yun yung laging iniisip niya dyan. Alright, so yun lang po yung gusto kong share sa content ko na to, and lagi po kayong mag-fact check para hindi po kayong pagsabihang fake news. Hanggang dito na lamang, maraming salamat.